Bakit merong excommunication sa church? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Na yung pag-usapan po natin ay yung salitang excommunication. Isipin niyo po para maalala niyo yung devotion natin na ito. Pag meron kang ex, hindi mo na dapat kausap yun. Kung meron kang ex-girlfriend, ex-boyfriend, hindi mo na dapat siya kausap na very romantic. I think pwede naman kaibigan, no? Pero depende sa case yung mag-asawa or pag meron ka ng lifetime partner, depende sa pag-usapan nyo, no? Pero generally speaking, yun po yung ibig sabihin ng excommunication. Pag ex mo na, hindi mo na dapat nakakausap pa. Otherwise, baka magka-developan kayo, tapos magka-developan ulit kayo, tapos meron ka ng asawa, no? So, excommunication. Now, pag in-apply po natin sa church yan, mga kapatid, yung excommunication, ibig sabihin, dati ka namin kasama sa communion namin, pero ngayon, hindi na. Inaalis ka na namin. Excommunion. Excommunication. So, excommunication is the final and most serious step of church discipline. It means being removed from the fellowship or communion of the local church. This is not done to condemn, but to call someone to repentance and restoration. It is a loving but firm action that reminds us how serious sin is and how beautiful God's grace is when we turn back to Him. Excommunication is not the end goal. Restoration always is. So, pag pinag-usapan po natin excommunication, kailangan po ito sa church. At nangyayari po ito kapag merong isang kapatid sa pananampalataya, sinasabi niyang mananampalataya siya, Kristiyano siya, tagasunod siya ng ating Panginoong Jesucristo, pero namumuhay siya sa kasalanan at ayaw niyang magpatuwid. Kahit na tinutuwid ng mga leaders ng church, kahit nirebuke na, lahat na ginawa na, ayaw pa rin magpatuwid, ayaw pa rin magpabago, ayaw pa rin pinipilit pa rin mamuhay sa kasalanan. Yun po ay in-excommunicate na. Bakit in-excommunicate? Kasi po, pinoprotektahan natin yung pangalan ng Panginoong Hesus at yung iglesia. Hindi siya pwedeng pulaan ng mga tao sa paligid na, ay, ganyan pala yung mga Kristiyano. Tinotolerate yung kasamaan, no? Mamaya tingnan natin yung ilang cases dito sa Bible. Iwan ko muna sa inyo itong idea na to, no? No member of the church shall be excommunicated without due process of the Lord. Ibig sabihin, sa ating mga Kristiyano pala, sa mga samahan, small groups, local churches, merong due process na in-establish ang ating Panginoong Jesucristo na dapat nating sundin. Hindi pwedeng basta excommunicate mo lang yung isang tao. Merong proseso po yan. Kaya po, pag merong isang taong in-excommunicate dahil nagpapatuloy sa kasalanan, huwag niyo pong isipin na yun ay diniscriminate lang ng leaders ng church or diniscriminate lang ng isang iglesia. Yung pag-excommunicate po, ito ay galing sa authority na ibinigay ng Panginoong Jesucristo mismo. Instruction po ito ni Jesus Christ from Matthew chapter 18 verse 15 to 17. Sabi po rito, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. Again, due process po ito. Ibig sabihin, may proseso. Merong isang tao nagkasala laban sa iyo. Pag-usapan niyo munang dalawa. That's the first process. First step dito sa proseso na ito. Between you and him alone, if he listens to you, you have gained your brother. Sabihin, pag may problema kayo, pag-usapan niyo muna. Nakagawa sa ng mali ang isang tao, pag-usapan niyo muna. Huwag mong i-chismis sa iba. Huwag mong sabihin sa iba. Huwag mong ikalat. Kasi issue niyo yung dalawa. Kayo lang dalawa ang mag-usap. Verse 16, but if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Kung ayaw makinig sa iyo ng taong nagkasala sa iyo, magsama ka ng 2 o 3 witnesses galing sa small group mo, or house church, or micro church, or discipleship group nyo. Magsama ka ng witnesses mo. Pag ayaw makinig, if he refuses to listen to them, tell it to the church. Sabihin mo na sa kongregasyon. Nung unang panahon kasi, yung kongregasyon, mga ano lang sila, 15, 20, 30 people.
So, paalam mo na sa buong church. And if he refuses to listen, even to the church, let him be to you as a Gentile and tax collector. Ayan ang excommunication. Tratuhin mo na sila na hindi kapwa mananampalataya. At kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. Bigyan ko po kayo ng example. Dito po sa 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 13. Basahin niyo na lang po ito, no? Pero bibigay ko po sa inyo yung summary. Sabi dito, it is actually reported that there is sexual immorality among you and of a kind that even pagans do not tolerate. So dun sa church sa Corinto, merong sexual immorality nangyayari na kahit yung mga pagano hindi kayang itolerate pero tinotolerate. Hinahayaan lang sa loob ng iglesia. Ano yung case na to? A man is sleeping with his father's wife. Yung isang lalaki nakikipag-sex dun sa nanay-nanayan niya. At sabi rito, and you are proud. Galit na galit si Apostol Pablo dun sa mga taga-Korinto. Hindi naman galit na inaano niya lang, kino-correct niya. And you are proud? Pinagmamayabang niyo pa, yung kasama namin sa iglesia, grabe. Nakikisiping dun sa nanay-nanayan niya. And you are proud? Pinagmamalaki niyo pa? Verse 5, hand this man over to Satan for the destruction of the flesh. Deliver this man to Satan, so that his spirit may be saved on the day of the Lord. So ano sinasabi ni Apostol Pablo? Ibigay mo na sa mundo yan tao na yan. Hindi dapat kasama sa iglesia yan. Hindi pwedeng sinasabi niya kapatid siya sa pananampalataya pero nakikisiping sa nanay-nanayan niya. So, hindi pwede yun, no? Kung ayaw makinig sa church, kailangan mo nang excommunicate. Hand this man over to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved on the day of the Lord. So sabi dito sa verse 9, I wrote to you in my letter not to associate with sexual immoral people. Hindi ito mga immoral na mga hindi mananampalataya. Yung mga immoral na mga kapwa mo mananampalataya. Kaya sabi dito, but now I am writing to you that you must not associate with anyone who claims to be a brother or sister, but is sexually immoral, greedy, idolater, slanderer, or drunkard, or swindler. Do not even eat with such people. Expel the wicked person from among you. Excommunicate mo sila. Yung mga ayaw makinig, ayaw magpa-correct sa iglesia. So ito po yung teachings natin ngayon. Number 1, church discipline including excommunication is a biblical act of love and accountability. Bakit mo in-excommunicate yung mga tao? It's an act of love and accountability. Pinapakita mo sa kanila na hindi mo sila tinotolerate, hindi mo sila kinukonsinti. Kapag ang isang tao kinukonsinti mo, hindi pagmamahal yun. Pero pag ang isang tao kinorek mo, nirebuke mo, in-excommunicate mo, that's a show of love. Number 2, the goal of excommunication is repentance and eventual restoration to the body of Christ, the church. So ang goal ng excommunication ay hindi parusahan ng isang tao. O hindi ka nakasama sa small group namin, sa D group namin, sa life group namin, hindi ka nakasama rito sa grupo namin na mga gatherings namin to punish them. No, hindi po ganon. Ang goal nun, kaya inihiwalay mo siya, hindi ka na nakikipag-associate dun sa tao na yun, hindi mo na sinasali dun sa grupo, para ma-feel niya yung sakit ng nawala siya dun sa gathering na minahal siya, inibig siya, pinakitaan siya ng kagandahan loob. Upang sa ganung pagkakataon, ma-realize niya na, Lord, nagkasala ako sa inyo. Manunumbalik ako sa inyo. The goal of excommunication is restoration. And number 3 po, sin has consequences, but grace is always available to the repentant. Basahin po muna natin dito, 2 Thessalonians chapter 3, verse 14 to 15. Sabi dito, do not associate with them in order that they may feel ashamed. Mapahiya sila na, inihiwalay sila. Yet do not regard them as an enemy, but warn them as you would a fellow believer. Ibig sabihin, hindi mo naman sila tatratuhin na kaaway because you're not punishing them eh. Sabi dito, sa halip pagsabihan niyo siya bilang kapwa mananampalataya. And then dito naman po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 5 to 8, basahin ko na lang po yung dulo. Kaya nakikiusap akong ipadama ninyo sa kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Kahit na naka-excommunicate or nagkasala yung kapatiran, nanumbalik, lalo na kung nanumbalik, mas lalo mong ipakita
yung pagmamahal sa kanila. Pero kahit hindi sila manumbalik, pakita mo pa rin yung pagmamahal sa kanila. Yung kasalanan po, lagi may consequences yan, mga kapatid. Maging sa church din, no? Hindi pwedeng mamuhay ka sa kasalanan tapos kineklaim mo pa rin na ako ay isang Kristiyano, I belong to this church community. Kapag ganun po, hinahadlangan natin yung ibang tao para maging kasamahan din natin ng iglesia. Imbis na makita ng mga tao, ay gusto ko ritong sumama kasi merong pagmamahalan, merong purity, merong talagang nakikita ko si Kristo dyan sa church na yan. Pero pag nakita nila, tinotolerate, kinukonsente yung mga gumagawa ng masama at sinasabi niya, ako ay Kristiyano, tagasunod ni Kristo, pero namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa pakikiapid. Mga kapatid, hinahayaan lang nating pulaan yung ating church at yung Panginoong Jesucristo na ating sinasamba. Pakita natin na yung kasalanan talaga, may consequences yan. At yung consequences niyan sa church, excommunication, pag hindi nagpatuwid at hindi nagpasailalim sa leadership ng church. So, bilang application po, number 1, speak the truth in love to fellow believers who are drifting from the faith. Ang mahirap kasi sa ating lalo na sa ating mga Pilipino, no? Pag mayroong isang nagkakasala, ayaw nating diretsuhin. Ayaw nating sabihin yung pagkakamali ng isang tao. Nahihiya tayo, o baka sabihin, judger tayo, or, judgmental tayo. Ayaw natin ng ganon. Pero tandaan natin mga kapatid, meron tayong responsibilidad sa ating Panginoong Jesucristo na we have to speak the truth. Pero not in a harsh way, not in a way na, makakasama dun sa tao at magiging self-righteous at hypocrite tayo. But we have to do it in a manner of, showing love. Pangalawa po, kung ikaw naman ang taong nire-rebuke at kino-correct, you have to examine your heart and be humble when being corrected or rebuked by fellow believers. Isipin mo, si Kristo mismo ang nangungusap sa iyo sa pamamagitan ng iyong kapwa mananampalataya kapag nire-rebuke ka, pag kino-correct ka. Huwag kang tumingin sa kanila. Tumingin ka kay Kristo na nangungusap sa pamamagitan nila. Pangatlo po, uphold truth and be faithful to Christ without fear or compromise. Sa church po natin, kailangan talaga yan. We have to uphold truth. We have to uphold the due process of the Lord. Hindi pwedeng, babaloktotin natin ang Biblia, babaloktotin ang standard ng Panginoon, babaloktotin natin ang katotohanan para lang ma-accommodate yung kasalanan ng mga kapwa natin mananampalataya. We don't do that, and we should not do that. But rather, we have to uphold truth and be faithful to Christ. Tapat tayo sa Panginoon, loyal tayo sa Panginoon, hindi sa ating kapwa-tao. Lalo na sa mga churches, meron tayong tinatawag na golden ruler. He who has the gold rules. Ibig sabihin kung sino yung mayaman sa church, sino yung chairman ng church, sino yung chairman of the board, sila yung nasusunod, no? Chairman of the board ako. Minsan kahit yung senior pastor, pag sila yung nagkamali, or chairman of the board yan, or kung sino man yan sa church, dapat wala tayong sinasanto. Ang loyalty natin hindi doon sa leader ng church, hindi doon sa senior pastor. Ang loyalty natin ay sa Panginoong Jesucristo. Pag nagkamali yung chairman of the board, pag nagkamali yung mga board of trustees, correct them, rebuke them. We have to uphold the truth and be faithful to Christ without fear or compromise. Tandaan natin, ang pananagutan natin sa Diyos, hindi sa tao. Ang pananagutan natin kay Kristo, the head of the church, hindi sa mga tao. Para po sa ating discussion, why is it important to see excommunication not as a punishment, but as an act of love and grace with the hope of restoration? Bakit dapat nating makita yung excommunication? Hindi siya parusa, kundi pag-ibig na ang inaasahan natin ay manumbalik yung taong in-excommunicate natin. So pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, help me not to take sin lightly, nor your mercy for granted. If I stray, correct me gently and lead me back to you. Let my heart be soft and responsive, always eager to repent and return to you. May I be humble when being corrected by my fellow believers,
When I'm the one correcting others, please give me the courage to speak truth in love. May my church be a place of both holiness and healing, a family that restores the fallen and celebrates the redeemed. Keep us united under your lordship, and may our church be faithful to you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Ma'am Candelaria na partner po natin sa devotion natin na ito. At kung kayo po may natutunan sa devotion na to, paalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain kayo ng ating Panginoon mga kapatid, and see you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.